So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, di ko alam kung ano mararamdaman ko sa isang kaibigan natin, kung matutuwa ba ako o malulungkot dahil sa comment niya na boss, bakit hindi daw ako na nag-a-upload ng mga molis, yung mga vlog ko patungkol sa mga molis natin. So tumigil na ba ako? So ayan, sasagutin natin yan ngayon. So ayan, pasensya na kayo mga idol dahil hindi tayo makakapag vlog palagi, lalo na sa mga molis natin, kasi kapag umuwi ako dito sa bahay, nag-iigib ako ng tubig at syempre nagpapakain, aalis. So dahil meron kami dong maliit na pinagkukunan din ng panghahanap buhay na kailangan asikasuhin, kaya hindi ako makafocus dito sa isdaan. At isa pang dahilan ay sobrang busy tayo. Marami tayong ginagawa tuwing hapon, hindi tayo makauwi. Dati-rati makakauwi pa ako, makapag-vlog pa ako. Pero ngayon, sinisingit ko na lang. Gaya nito, kakatapos ko lang doon umigib, dadalhin ko yun pauwi sa pet shop at nagpapakain. Kaya sinisingit ko lang yung vlog ko. So ayan, bilang tugon sa tanong mo, dahil nagtatanong siya ng update ng ating marble balloon molly. So ayun, total nandito ako. So isang short video lang para ma-update ko sa inyo yung balloon, tawag dito, yung marble balloon molly natin. So ayun, samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, nagpakain na ako ng mga alaga natin. So nandito ako sa breeding area ng mga guppies natin. So ipapakita ko muna sa inyo. Ito yung mga fry ng tuxedo koi guppy natin na dati hindi pa makita. Ngayon maganda na yung katawan. So nandito mga pre yung ating mga balloon molly. Ayan, nandito yung marble balloon molly natin. At ito na yung update natin mga pre. Napakaraming fry na nandito. Ayan. So siguro yung mga fry na to ay nasa 3 weeks old na. Hindi ko pa rin nakuha. Ayan o. Napakarami niyan mga pre hanggang sa ilalim. At kitang kita nyo naman yung katawan. Ayan o. So kahit maliit pa, kitang kita na yung build ng katawan. Ayan o. Tingnan nyo. Cute. So maraming mga lumalabas talaga na highlighted talaga na marble molly. Ayan o. Sa ilalim mga pre, kung nakikita nyo, hindi ko alam kung makikita sa camera, pero napakaraming fry. Ayan. So hindi ko pa yan mga pre nakuha dahil busy pa tayo. Yun o. Yun. So napakaganda. So excited na akong mag-grow out nito mga pre. Sana marami tayong maselect na balloon. Ayan. So hindi ko to nakakuha talaga mga pre kasi sobrang busy nga, gaya ng sinabi ko kanina. At hinihintay ko pa yung tamang panahon. So dyan yung grow out ng PKBM natin. So dito yung mga kal. So kukunin ko pa lahat ng mga kal dyan at lalagay doon. At ito yung ilalagay natin sa bakante. It's either sa malapad or sa maliit na concrete pad natin. Ayan, tingnan nyo. Napakarami to. Estimated ko nasa less than 100 pieces yung nandito. So siguro dito ko ilalagay. So depende kung ano yung una nating malinisan. So kailangan na tong kunin mga pre. Pero okay pa naman. Kasi hindi pa naman sila nakakasagabal. Yung babae na isa na marble natin, yung female, ay nanganak na. Yun o, sa ilalim. Ito, manganganak pa lang yan. So bago manganak to, mag-drop. Siguro kapag nag-drop, pag hindi ko maagapan, mga 2 weeks ay kukunin na natin yung mga fry na visible na talaga. So ayun, punta tayo dun mga pre. So ayun mga pre, nandito yung mga grow out ng ating PKBM. Ayan. So hindi pa to selected mga pre, hindi ko pa na-select yung mga balloon at saka yung mga kal natin ay hindi ko pa rin na-select. So mix pa to mga pre, mix grow out to. 3 batch ata to. Pero ayan no, tingnan nyo yung katawan. Bibilog na ng iba. Yung iba, although yung iba talaga lumalabas talaga long body. Syempre hindi natin maiiwasan yan. Pero nakikita ko kasi sa PKBM, nag-iba talaga. So nandito yung mga na-select ko na. Ayaw lang lumabas kasi busog na. Ayan. So nandito sila sa ilalim. At kailangan ko itong mga prelinisin. Kasi meron ako nakikita dyan na mga tadpoles. Ewan ko paano nakapasok kahit may net na.
So, sige lang, linisin natin yan kapag may time. So, ito, kailangan na ito makaling mga pre. So, inihintay ko lang yung tamang pagkakataon kasi may sugat pa yung kamay natin. So, kailangan natin munang pagalingin para hindi ma-infection sa tubig ng ating isda. So, ito yung kamay natin, may sugat pa. So, kailangan natin ito talagang pagalingin kasi mahirap na. Prevention is better than cure. So, anyway, nagpapalaki pa tayo. Yung iba, medyo inferior size pa. Pero kapag gumaling na yung kamay natin, ay lilinisin natin to, isa-sizing natin. At syempre, kukuha tayo ng mga kal. So, yung kal nandito, ayan. So, brown na yung tubig kasi hindi na nasisilayan ng araw masyado. Kaya, yung lumot ay bumaba na. So, ay bababa natin to para makapag-drip tayo ng tubig. Ayan. So, ayan mga friend, nagdi-dripping system ako dito. Ayan, ito yung pipeline natin. Yun. So, lahat yan gumagana mga pre para ma-maintain yung quality ng kanilang tubig. So, ayan mga pre, sa kaibigan natin no, na nag-comment. So, hindi, nalimutan ko na kung saang video siya nag-comment pero panigurado nabasa ko yun mga pre. Maraming salamat pre sa pag-comment at syempre, masaya ako na nararamdaman ko na may sumusuporta sa atin kahit maliit lang channel natin. So maraming mga tao talaga na nag-aabang ng uploads natin. So dito mga grow out natin ng Gold Dust Balloon Molly. So hindi pa ito nakal mga pre, marami pa dyan. So yung mga ibang balloons natin ay nandito. So tatlong strain ng balloon natin yun nandito. So, siguro mga pre, ito lang muna yung masishare ko sa inyo. Sa mga kaibigan natin no, na nag-comment, so shoutout natin yan every vlog. At syempre, sa mga kaibigan natin na subscribe pa lang, so welcome kayo dito sa channel ko. At syempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, so please naman po, support naman po. Please like and share. So mga pre, hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye.